salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang nagsisiyam na 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya ng kag-12 ng tanghali, at nang mag-ikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbibigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng 5 ng hapon ay tumanggap ng tag-1 denaryo. At nang lumapit nga ang nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito'y nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis nang nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpapari-pariho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo na ang ganang iyo at umalis ka na. Maamo kong ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat.
Good evening po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi natin, good evening. At tayo po ay magbigay muna ng parangal at papuri sa ating Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ng papuri, pasasalamat ang ating Pong Jesus Nazareno. Viva Pong Jesus Nazareno! At tayo po ay lahat nandito ngayon, bukod sa ating Pong Jesus Nazareno, isang buong maghapon o maghapon lamang, isang hapon ang ating inilaan sa biyaya ng ating Panginoon sa buhay natin ngayon, lalo na tayong mga Pilipino. At ako po'y nandito kasama ng aking mga kapatid sa Family of Saint Charbel, Philippines, para kami ay magbahagi sa inyo ng isang biyaya ng Diyos para sa ating lahat ngayon. Sabihin nga natin meron po akong ituturo sa inyo na greetings. Hindi ko na ituro kaninang tanghali kasi nga medyo kulang na sa oras din. Ang Family of Saint Charbel, ito si Saint Charbel, yun nandiyan sa larawan sa baba. Ang nandito po sa taas ay ang kanyang bahagi ng buto ni Saint Charbel. Sino si Saint Charbel? Siya po ay isang Lebanese Maronite monk. Ang tawag sa kanya ay the Miracle Monk of Lebanon. Dahil ang sabi ng report, 33,000 and more miracles ang naaprubahan ng simbahan sa tulong ng panalangin ni Saint Charbel. At nung ako'y nagpunta ng February sa Lebanon para simulan ang debosyon na ito at ang misyon na ito, meron akong natutunan. Itinuro nila sa amin yung pagbati nila sa mga kasamahan nilang deboto sa Family of Saint Charbel. At gusto kong ituro sa inyo yan. Nakalimutan ko kaninang ituro. Simple lamang po yon. Pag sinabi kong glory to God, ang sagot ninyo now and forever. Kailangan tapusin natin ang pagdalaw na ito ng buhay na buhay at may pag-asa. Sabihin ko ng glory to God, ang sagot, now and forever. Okay? Gawin natin. Glory to God! Palakpakan muli natin ang Panginoon ng malakas na malakas. Sabihin natin, thank you, Lord! Sabihin nyo sa katabi ninyo, magaling na ako. Ba't parang hindi kayo naniwala sa sinabi ninyo? Ulitin natin, sabihin nyo with conviction sa katabi ninyo, magaling na ako. Amen. Naniniwala ba kayo na kayo uuwi na may dalang biyaya at himala ngayong gabi? Amen. Kung alam niyo po, yung pagsasabi natin ng glory to God and thanks be to God o salamat sa Diyos, huwag niyo po yung kakalimutan. At napakaganda ng paalala sa atin ng santo na ito. Maraming dahilan pa rin para tayo ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hindi tayo nawawalan ng problema. Hindi tayo nawawalan ng pagsubok sa buhay. Parang kanina, nagmisa ako nung umaga sa isang opisina. Dahil medyo wala ng ulan, sabi niya, ay, salamat Father, maganda na ang panahon. Sabi ko, hindi ako maniniwala na maganda na ang panahon hanggat hindi pa natutuyo ang mga sampay ko. Tapos maya-maya bumagsak ulit ang ulan. O, diba? Sabi ko sa iyo Mga kapatid, magbago-bago man ang panahon, siguraduhin mo, hindi ka magbabago ng pagmamahal para sa Panginoon. Amen? Kasi problema, kapag tayo po ay nagkaroon ng pagsubok, ng pagkakasakit, napakabilis nating makalimot. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Tayong mga pumupunta pa rin dito sa simbahan na ito, tayong mga nagdadasal pa rin sa simbahan na ito, tayo ay nandito, una at higit sa lahat, hindi para tanggalin lamang yung sakit natin sa katawan, hindi para tanggalin lamang yung mga problema natin, hindi para tanggalin lamang yung mga nang-aaway sa atin. Nandito tayo at nagdadasal sa simbahan na ito
para dagdagan pa ng Diyos ang pananampalataya natin. At yun ang pinakauna at mahalagang biyaya. At bakit tayo binibigyan ng Diyos ng mga santong kagaya ni Saint Charbel? Upang dagdagan pa ang pananampalataya natin. Hindi pinapalitan ng mga santo at ng ating mahal na ina ang Panginoon sa buhay natin. Si Maria at ang mga santo kagaya ni Saint Charbel ay bigay ng Diyos upang mas mapalapit pa tayo sa Diyos. Dahil may mga pagkakataon na kapag hindi natin kagad nakuha ang hinihingin natin, hindi natin nakuha ang pinapakiusap natin, ang bilis nating magbago sa Panginoon. Kaya meron tayong mga banal kagaya ni Saint Charbel. Siya po ay ipinanganak noong May 8, 1828 sa Beka Kafra, ang pinakamataas na bundok sa northern part of Lebanon. Pinuntahan namin noong February. Bata pa lamang siya, kinakitaan na siya ng kakaibang kabanalan ng mga tao. Kaya ang tawag sa kanya ng mga kapitbahay nila, ang banal, ang santo, the saint. Kayo ba binibiro kayo? Wow, nandito na si sister, nandito na si brother. Kasi alam ng mga tao, palasimba ka. Alam ng mga tao, paladasal ka. Alam ng mga tao, nagsiserve ka. Huwag kang maiinis. Anong mas gusto mo? Eto na si brother o eto na naman tong buwisit na to? Eto na naman tong pahirap na to? So, bata pa lamang siya, ay kinakitaan na siya ng kakaibang kabanalan ng ibang tao. Napakagandang imbitasyon sa atin. Ang presensya ng mga banal ay paalala sa ating lahat na hindi natin dapat ikinakahiya ang paggawa ng mabuti, ang pagsasabi ng totoo, ang pagiging tama. 23 years old, pumasok siya ng monasteryo. Nagpari siya. At sa monasteryo pa lamang, doon na nagsimula ang maraming pabor na binibigay ng Diyos sa kanya. Bakit kaya? Ito ang tanong. Si Saint Charbel, pag tinignan niyo yung larawan niya, para siyang laging tulog, hindi, nakayuko lamang siya lagi. Hindi siya nagsasalita kung hindi naman kailangan. Nagsasalita lamang siya pag inuutusan na siya ng kanyang superior. Tinataas lamang niya ang kanyang ulo kapag nagmimisa. Ginagawa niya ang kanyang mga trabaho ng tahimik. Alam mo, may kukwento ko sa inyo, ito daw ang unang himala sa buhay ni Saint Charbel. Ang bawat mongha noon, meron silang kanya-kanyang lampara. At sa gabi, nilalagyan ng langis ang kanilang lampara para sa magdamag pag natulog sila. Isang gabi, nung humihingi na si Saint Charbel ng langis, ang ginawa ng dalawang kaibigan niya kasama, mabiro, nilagyan ng tubig. Hindi naman napansin yata ni Saint Charbel. Pumunta na siya ng kanyang kwarto. Pagpasok ng kwarto, itong dalawa, sinundan pa. Tinignan pa yung kanyang lampara. Pero pagbukas nila ng pintuan, nagulat sila. May sindi ang kanyang lampara. Kahit tubig ang nilagay nila. Nagtaka sila. Dumating ang superior, at tinanong kung anong ginagawa nila. Ikinuwento nila ang nangyari. Pumasok ang kanyang superior, kinuha ang lampara ni Charbel, pinatay ang ilaw. At nung sinisindihan na niya, ayaw sumindi sa kanya. Ito lagi kong sinasabi. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Pag hindi ikaw, hindi ikaw. Huwag mong kukunin lahat. Hindi ikaw lahat. Ang ginawa ng superior, binigay kay Charbel. Sabi kay Charbel, sindihan mo. At nung sinindihan ni Charbel ang lampara, muling nagliwanag. Kung ikaw, ikaw. Kung para sa'yo, para sa'yo. At hindi lamang yon.
sa loob ng 23 taon bago siya namatay noong December 24, 1898, siya ay nag-ermitanyo sa bundok sa Anaya. At nung siya ho ay namatay, ilang araw lamang, nagulat yung mga tao. Nakakita sila ng misteryosong liwanag na lumalabas sa puntod, sa libingan ni Saint Charbel, sa loob ng 45 araw. At nung binuksan nila ang kanyang libingan, parang si Padre Pio, buong-buo, mainit-init pa. At may lumalabas na liquid like blood na oil sa kanyang katawan sa loob ng 65 years. At doon nagsimula ang daan-daan at libo-libong himala. Saan nang galing yon? Si Saint Charbel, wala siyang isinulat na libro. Hindi siya speaker, recollection, retreat master. Hindi siya nagturo. No fame, no preaching. Isa lang ang meron siya. Only God. Ang Diyos lang. Kaya magtataka kayo, bakit ba ngayon lang nakilala itong santo na ito? Dahil kailangan na siya ng mga tao, ng mga Pilipino, at ng mundo ngayon. Sa panahon natin ngayon, na nag-aagawan, nag-uunahan, nagsasakitan na tayo, para lang sa mga bagay na iiwan din natin sa mundong ito. Katatapos lamang ng fiesta ng Assumption ng aming parokya, ano ang tinuturo ng mahal na birhen ng Asunsyon? Ano ang sinasabi ng mga santo kagaya ni Saint Charbel? Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Ang Family of Saint Charbel po ay isang organisasyong binuo sa Lebanon ni Raymond Nader, isang deboto ni Saint Charbel. At papaano maging miyembro ng Family of Saint Charbel? May nagtatanong sa akin kanina, walang registration form, walang registration fee. 3 lamang. Sa pagtatapos ng aking pagninilay at pagdalaw namin, nais ko po kayong imbitahang maging bahagi ng Family of Saint Charbel Philippines. Number 1, love the Eucharist. Mahalin ninyo ang banal na misa. Dun sa pinagaling ng Diyos sa tulong ni Saint Charbel, mula sa pagiging paralyzed, sa panaginip, pinagaling siya ng Diyos sa tulong ni Saint Charbel. Isa lang ang sabi ni Saint Charbel sa kanya, attend the Mass for the rest of your life. Nangyari yun 1993, namatay siya 2025. Because every Mass is a healing Mass. Huwag mong hahanapan ng oras ang pagsisimba. Bigyan mo ng oras ang magsimba. Huwag mong pagdadamutan ng oras ang Diyos para magsimba. Every Mass is a healing Mass. Mamaya ho, pagkatapos ng misa, sa tulong ng mga kapatid kong pare, kayo rin po ay kagaya kanina, papahiran namin ang inyong noo ng langis na may basbas ng langis mula sa buto ni Saint Charbel. Lahat po kayo ay papahiran dito lamang, hindi sa kamay, hindi po ito sacrament of anointing. At pagkatapos kayong pahiran ng langis dito, bibigyan kayo ng pagkakataong makahawak din sa bone relic of Saint Charbel. At bibigyan din nila kayo ng prayer card. Sana meron pa. Pero huwag niyo kakalimutan. Mamaya, uuwi rin kami. Babalik kami sa Assumption. Wala nang relic. Wala nang oil. Pero ang matitira ay ang matibay ninyong pananampalataya. Yun ang magpapagaling at magliligtas sa inyo. Pangalawa,
pray the rosary every day. Deboto ng mahal na ina si Saint Charbel. He prays the rosary every day. Wala sigurong Saint Charbel at mga pari kung walang Mama Mary na nagdasal para sa amin. Pray the rosary. At panghuli, simula ngayon, gawin nyo ng kapatid sa langit si Saint Charbel. Lalo na kapag nagdududa na naman kayo, nawawalan na rin kayo ng pag-asa, tutulungan niya kayong bumalik sa Panginoon. Meron po kaming 2 petition boxes. Lagay niyo po doon inyong mga petisyon at iuwi po namin at dadalhin at amin pong isasama sa aming mga panalangin. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, sabi ninyo kanina sa katabi ninyo, magaling na ako. Baka mamaya balikan niyo ako, Father, hindi naman nawala yung cancer ko. May rayuma pa rin ako. High blood pa rin ako. Huwag niyong kakalimutan, ang pagpapagaling ay hindi lamang sa katawan. Ang unang pinalalakas at pinagagaling ay ang ating kalooban. Sa tulong ng mga panalangin ni San Charbel Macluf, nawa, araw-araw, huwag kayong matakot at madamot na manalig at magtiwala na araw-araw may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Amen.